Magandang umaga mga kababayan at isang magandang hapon sa ating mga kapwa Pilipino sa North America at magandang gabi sa ating mga kababayan sa Europa at ganoon na rin sa lahat na nasa iba't ibang sulok po ng mundo. Hello sa ating mga kababayang Pilipino. Mga kababayan, malapit na naman. Ilang araw na lang ang eleksyon. Tayo po ay mamimili ng mga pinuno ng bayan. Ang nais po natin, sana, mailuklok po natin ang mga leaders na karapat-dapat to lead our Senate, ganun na rin ang ating mga lokal na lugar. Mga kababayan, pumili po tayo ng tama. Pumili tayo ng mga karapat-dapat para sa bayan, para sa Pilipino. Sa panahon po natin ngayon, maingay ang Pilipinas, magulo. Dahil nga po merong isang puwersa na siya pong sumisira sa ating mga Pilipino. Yan po ang puwersa ng mga Makachina. Alam po natin, matagal na merong impluwensya ang China sa mga elections lately mula po noong 2019, 2022, nakikialam po ang China sa ating mga eleksyon dito po sa Pilipinas. Maliwanag na meron pong interes ang China sa ating bayan. Ito po ay nakakatakot mga kababayan. Dahil ang China po, China is eyeing sa ating bansa at maliwanag na ginagamit po nila ang pamilyang taga-Davao. Ang pamilyang taga-Davao ang siyang kamay ng China sa loob ng Pilipinas. Ito po ay napakaliwanag mga kababayan. Never ka pong makarinig sa mga Duterte. Ang pag-condemn sa mga ginagawa ng mga abusado, mga Chinese na mga Coast Guards, mga kababayan. Kaya maliwanag po dito na ang mga Duterte ay pro-China. Sa nalalapit na eleksyon mga kababayan, huwag po nating iboto, huwag po nating suportahan ang kandidato ng mga Duterte. Huwag po nating suportahan ang mga kandidatong pro-China. Gaya po nila Bato de la Rosa, Philip Salvador, yan pong sila Willie Revillame, yan pong si Bundok, marami pa sila Amy Marcos, yang Villar na yan, si Apollo Kibuloy, Lambino, etc. etc. Huwag po nating iboto ang mga taong ito sapagkat meron po silang pansariling interes. Ang kanilang interes ay ang suportahan ang pamilyang Duterte, protektahan ang pamilyang Duterte, and to save the Queen. Ang kanilang Queen na si Queen Sara nila, mga kababayan, Queen of Confidential Funds. Dahil siya po ay haharap sa Senado, siya po ay matatry sa Senado. Kaya gusto po nila marami po silang lumabas. Nakakampi ni Sara para masave po siya at hindi po siya matanggal sa pagkaka-vice presidente. Mga kababayan, pag natanggal po si Sara, hindi na po siya makakatakbo sa 2028. Kaya ang plano po ng grupong ito ay as much as possible marami po sa kanila ang lumabas, manalo as senators para pagdating po sa botohan sa Senado, marami pong magsasabi sa kanila na hindi nila papayagan ang pagkakakonvict ni Sara Duterte. Yan mga kababayan, napakaliwanag ang kanilang plano. Kaya again mga kababayan, huwag po nating iboto ang mga kandidato ni Digong, ang mga kandidato ng China, sapagkat sila po
ang sisira sa ating bayan. Yan po ang maliwanag. Alright, yan po ay ang intro lang po natin yan. Punta na po tayo sa ating topic, mga kababayan. Ito po ay maikling reaksyon sa mga lumalabas po dyan. Malapit na po ang eleksyon. At nakikita ko po na parang gusto po nilang siraan tong si Bam Aquino, mga kababayan. Dahil napipisil po nila. Nararamdaman po nila na malakas si Bam Aquino as a contender sa 2025 senatorial race, mga kababayan. At ito po ang lumalabas ngayon. Naririnig po natin na si Bam Aquino daw ay nagtraidor, kumalas sa Liberal Party at ngayon sumusuporta na sa mga taga Davao, sa mga Duterte. Yan po ang kumakalat ngayon. Na si Bam Aquino ay nagtraidor, isa daw po siyang traidor sa kanilang samahan sa Liberal Party, etc. etc. Hindi po natin alam kung ano pong grupo ang nagdi-disseminate po sa fake news po na ito. Para po sa akin, hindi po ako naniniwala dito. Alam ko na si Bam Aquino ay taong maprinsipyo. He is a principled man. At hindi po siya madaling utuin, mga kababayan. Maliwanag ang kanyang tindig at napakapatas po ng taong ito. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. At sana po mag-subscribe po kayo sa aking mumunting channel para po matulungan niyo po ako na mapalaki po natin ang ating channel. Maraming salamat. So yan, si Bam Aquino po ang target po nila ngayon. Siya po daw ay nagtraidor sa LP. Pero ang aking tingin, mga kababayan, hindi. Isa pong taong nag-iisip, si Bam Aquino. Isa pong smarting leader, mga kababayan. At merong integridad. Mga kababayan, narinig ko po yung interview ni Karen Davila kay Bam Aquino. At siya po ay tinanong tungkol po sa impeachment ni Sara. At sinabi niya na magiging patas po siya. Gagawin niya, pag-iisipan niya ng malalim ang kanyang magiging desisyon dito. At hindi niya sinabi in public kung ano ang kanyang stand dahil, of course, base po yan, ibabase niya sa ebidensya. Yan po ang kanyang pagkakasabi na he will decide based on the evidence laid on the table. Yan po ang kanyang sinabi, mga kababayan. Kaya alam kong mahusay na pinuno itong si Bam Aquino at hindi po siya bobo na basta-basta na lang nakakampi sa mga Duterte. No, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, ito nga po ang pinapakalat nila ngayon na si Bam Aquino daw ay isa siya sa napili ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang kanilang basihan kung bakit sinasabi po nilang nagtraidor daw si Bam Aquino dahil isa siya sa mga napili ng INC. Ito po masasabi ko dito. Wala pong kasalanan si Bam Aquino dito, mga kababayan. Siya po, kung siya ay pinili or pipiliin ng membro ng Iglesia ni Cristo. Yan po ang kanilang choice. Para po sa akin, that's a good choice. Napiliin si Bam Aquino. I'm sorry to say this, but nakikita ko pong hindi po magandang halimbawa. Ito pong mga maraming napili or nasa sample ballot ng mga INC. Si Bam Aquino lang po ang nakikita kong okay, mga kababayan. Pero the rest, wala na yan. Mga pro-China, mga pro-Duterte. Kaya at least magpasalamat pa rin tayo sa INC kasi pinili nila si Bam Aquino. Hindi po nilahat ang mga pro-China na mga kandidato gaya nila Bato, Bongo, Marcoleta. Nagpapasalamat pa rin tayo sa INC kasi nakapasok dyan si Bam Aquino. Ulitin ko po na wala pong kinalaman si Bam Aquino dito at hindi niya na po kasalanan kung pinili po siya ng INC. Si Bam Aquino ay isang matuwid na pinuno,
isang taong may integridad. Ako po'y naniniwala kay Bam Aquino. Sana po'y pagpatuloy natin ang ating pagsuporta kay Bam Aquino kasama na ang mga makabayan candidates gaya nila Kiko Pangilinan, Luke Spirito, Heidi Mendoza, Leody de Guzman, David De Angelo, at lahat na po ng mga makabayang candidates. Si Madam Lidasan, si Sani Matula, si Franz Castro, Arlen Brosas, at lahat-lahat na po ng mga makabayang candidates. It doesn't matter na po kung sino, basta makabayan. Basta huwag maka Duterte, huwag PDP, huwag maka China, huwag mga trapo, mga kababayan. Ipanalo po natin ang labang ito. Ito po ay laban ng mga matitinong Pilipino, mga kababayan. Please vote for our makabayan candidates. At alam ko po na ito ay para sa ikagaganda, ikatatahimik ng ating buhay as Filipinos dahil matagal po, 6 na taon tayo na nasa kadiliman, mga kababayan. At yan ang totoo. Kaya sa nalalapit na eleksyon, this coming Monday, please vote for Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Luke Spirito, Heidi Mendoza, at yung iba pa pong mga makabayan candidates. Huwag po nating kalilimutan ang Bunyog Party List. Laban lang, tuloy ang laban, mga kasama. Alright, marami pong salamat sa pakikinig, panunood. Magandang umaga, magandang araw, magandang buhay sa ating lahat. Marami pong salamat.